Rick, good evening, Rick. Hi, sir. Good evening, sir. So, kamusta? Okay lang, okay lang. Teka lang ha, si Foreman. Good evening. So, kamusta? Okay, matagal na tayo. Bali, mahigit isang buwan din tayo din nakapag-vlog, Rick, no? Glenn? Medyo busy na kasi, no? Busy tayo sa kanang kabilang, ano? Yung bago natin building. Oo. Bago natin bagong project, future project natin, no? So, nag-PPCbility, nagpe-pre-co na tayo, no? So, yung break, napablog tayo ng Dioros kasi earthquake ng earthquake, no? Lindo lang lindo sa Mindanao, no? Sa Surigao. Nag-earthquake na naman. Halos every week. Sa Jensen, no? Kaya meron din nagtanong, no? Anong tanong niya dyan sa ano? May mababasa ba tayo sa INSCP na ano, yung building separation. Building separation, no? Kanina tinanong mo ko doon, no? Kasi sabi mo sa akin, may nagtanong sa comment. Tama, may mababasa tayo sa NSCP, tinignan ko sa laptop. Sa chapter 2, section 208, 7.29, nandun building separation. So, ano ibig sabihin nun? Na yung sa isang property daw, kagaya sa atin, isang property, kanyari isang lote. May mga high-rise dyan, may mga building. Dapat daw, merong building separation. Kung dalawang tower yan, may separate mo. Tapos yung gap niya, merong formula yon. I-insert ko dito yung formula nun. More or less yung formula nun na, kasi may tatawag na story drift eh. Story drifting yung pag-sway. Nung pagtagilid, parang kawayan, pag-sway ng isang building. Merong maximum yun. Depende sa lindol. Pag yung masyadong mauga, yung tawag yung period, nasa 2% hanggang sa 2.5. Depende sa pag-alog. Kunyari yung tatawag na period, no? Na more than 0.7 seconds or 0.7 second or less than 0.7 second yung pinaka-period yung pag-alog niya. Isang cycle nun. So may ano yun, 2% hanggang 2.7. Yun, kinukompute yun, ha? Ilalagay ko na lang dito sa screen yung formula nun based sa NSCP. So yung pag-sway ng building 1 plus yung sway ng building 2, i-add mo yun yung gap ng building. Yun yung gap niya. Yun yung separation niya. Yung computed sway ng isang building plus computed sway ng pangalawang building, i-add mo yun yung gap niya. Dapat hindi siya masyadong magkadikit. Sa atin hindi applicable yun kasi ang layo eh. Pero Rick, ang problema dyan, yung sa mga city na. Diba? Halos, dikit-dikit na. Example lang, ito. Hindi to computed. Limit to. Story drift limit. Ang nakalagay sa code is 2%, 2 to 2.5%. Para for the sake na mas madali pag-compute, 2% na lang. Kunyari ang building mo, 80 meters ang height. 2% of 8. So 8 times 2. 1.6 meters. Yun yung limit na maximum na yun. Sa building A. Kung sa building B, 80 meters din ang height kasi high rise. Edi dalawang 1.6, ilan na? 3.2. So yun ang separation limit mo ng dalawang. Yung sa mga high rise sa city natin, may gano bang separation limit? Doon, yun lang. Dapat ang titingnan ng sa city planning, ano. Kasi siguro wala, yung iba makadikit lang, Rick. 6 inches lang yata ang seismic gap lang, di ba? So yun yung isa doon. Kasi ang subject na naman natin is separation, building separation, kaya na-discuss natin yun, di ba? Okay, so may isa shoutout ka dyan? Sino? Si Romnick pa rin ng Si Romnick. Romnick ng KMC. Yung building maintenance engineer natin. Mario, yung sa admin ng Vineyard. Admin assistant ng Vineyard. Si Dilara. Kumusta niyo yung binigay mo doon? Natuta, na papi. Shoutout kay Dilara ng Vineyard ng Danau City, Cebu. Sa'yo, sinong sa shoutout mo dyan? Sino? Si Engineer John Panunsal. June, anong? Edsel. Edsel. Si Engineer Edsel sa... hindi na pupunta rito, matagal na.
Lalo na si Strong Eagle na Strong Eagle. Oh, nasa kabilang project na. Nasa kabilang budget. Alright, papatapos na naman kasi tayo, no? Wala na, ano na, architectural na. Okay, so i-try natin na tuloy-tuloy na tong vlog natin, ha? Oo, siyempre. Oo. Okay, sige, ano, sige, approve. Approve. Approve, sige, bye-bye.